Kabanata 1401. Pero muli, talagang nasiyahan siya sa kasalukuyang sitwasyon. Naisip niya sa kanyang sarili kung makakasama niya si Thomas sa buong buhay nila, napakasaya niya. Panatilihing flat ang iyong katawan hanggat maaari, sabi ni Thomas. Ha! Nakahiga na ako, sagot ni Diana. Talaga. Sumulyap si Thomas, itinuro si Diana, at sinabing, maaapektuhan nito ang iyong paggaling. Lalong napahiya si Diana. Paano mo ako masisisi dito? Di ko mapigilan. Walang magawa, kinuha ni Thomas ang isang maliit na unan at ipinahid ito sa ilalim ng kanyang tiyan, na halos hindi makayanan ang kanyang posture. Ipinagpatuloy ni Thomas ang pangangasiwa ng acupuncture. Makalipas ang kalahating oras, pinunasan ni Thomas ang kanyang pawis sa kanyang noo at sinabing, dapat gawin iyan. Na-clear na lahat ng acupoints mo. Pwede ka nang magsuot ng damit. Oh, sige. Hindi lubos na namamalayan ni Diana ang sarili sa sandaling iyon. Nang sabihin sa kanya ni Thomas na magbihis ay agad itong tumayo para kunin ang kanyang damit at tuluyang nakalimutang hubot-hubad siya. Malakas na sigaw ni Diana. Itinuro niya si Thomas at sinabing, bumalik ka, mabilis na tumalikod. Taglit na nagalinlangan si Thomas. Bago pa niya napigilan ang sarili, nagulat pa sa sarili, sinabi niya talaga, kailangan ba? Nakita ko na lahat. Sabay balisa at nahihiya si Diana. Pinato niya ang maliit na unan kay Thomas. Bumalik ka sa kalokohan mo. Lumingon si Thomas. Mabilis na sinuot ni Diana ang kanyang damit. Matapos suriin at kumpirmahin na maayos ang lahat, umupo siya sa sofa at tinitigan ang mga butas sa likod ni Thomas ng matagal. Siya ay huminahon at mahinang sinabi, tapos na ako, maaari kang bumalik. Lumingon si Thomas at sinabing, may huling dapat gawin. Humiga ka para maando ko ang acupuncture na ginawa sa mukha mo. Kaya naman, nahiga ulit si Diana sa sofa. Isa-isang tinusok ni Thomas ang mga karayom sa mukha ni Diana, inalis ang lahat ng acupuncture na ginawa ng kwek-kwek at ibinalik ang mukha ni Diana sa orihinal nitong sarili. Makalipas ang 10 minuto, tapos na ang lahat. Ibinalik ni Thomas ang Asclepius needle sa pwesto nito, umupo sa upuan, at sinabing, dapat maayos na ang lahat. Bumalik ka na sa orihinal at hindi na dapat magkaroon ng anumang issue. Tumingin si Diana sa salamin. Talagang naibalik ang mukha niya. Maging ang kanyang acne ay bumalik. Bagamat hindi ito maganda, ito ang orihinal na hitsura niya. Ngunit masaya siya na siya ay naibalik. Pero nasayang ang mga gastusang medikal na $20,000. She pouted and said angrily, ang kumag na ito ay gumagawa ng maraming pinsala sa mga tao. Hahanapin ko siya bukas at ibabalik ko siya. Nagtanong si Thomas dahil sa curiosity, ano ang dahilan kung bakit gusto mong ayusin ang hugis ng iyong mukha at alisin ang iyong acne? Anong uri ng masamang doktor ito? Parang tinutulungan kanyang magpaganda, pero sa totoo lang, binabaliwala ba talaga ang buhay at kamatayan ng pasyente para lang sa pera? Talagang labag ito sa code ng isang doktor. Sabi ni Diana habang nanginginig, I only heard rumors of how good this beautician is. Hindi lang niya napagaling ang sakit ni Mrs. Brock kundi ginawa rin niyang mas bata ng 10 taon. Maraming mga batang babae ang naaakit sa kanyang reputasyon. Nabalitaan ko rin na hindi rin masama ang resulta sa ibang mga babae. Natarante lang ako at nagpa siya na sumunod. Pinagaling si Mrs. Brock. Mas bata ng 10 taon. Bakit parang si Thomas ang pinag-uusapan nila? Nakakunot ang noo niya habang nagtatanong, itong master beautician na sinasabi mo, sino siya? Ano ang pangalan niya? Tinagilid ni Diana ang ulo at nag-isip ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niya, naaalala ko ang kanyang pangalan ay Noel something. Oh, ngayon naalala ko na. Noel Chrisman. Kabanata 1402. Yung lalaki. Nang marinig ni Thomas ang pangalang Noel Chrisman, natawa siya. Bakit, Mr. Mayo? Kilala mo ba siya? Tanong ni Diana dahil sa curiosity. Siyempre ginagawa ko. Hindi inisip ni Thomas na ang isang tao ay maaaring maging ganito kawalang isip. Hindi lang si Noel ang hindi nakapagpagaling kay Mrs. Brock kundi pinalayas din siya. At ngayon, sa hindi inaasahan at walang kahihiyan, kinuha niya ang kredito sa ginawa ni Thomas. Tinamantala niya ito at pinangalan ng Master Beautician na nag-specialize sa female skincare. Pag-aayos ng hugis ng mukha, pagtanggal ng acne, pagpapaputi, at iba pa. Ito lang ang mga bagay na kaya niya.
At ang dahilan kung bakit siya lamang ang may kakayahang gawin ang mga iyon ay ang layunin niya lamang na kumita ng mas maraming pera. Wala siyang pakialam sa kalagayan ng pasyente. Tinabi ni Thomas kay Diana, huwag mo siyang hanapin sa ngayon. Natarante si Diana. Bakit? Paano ko siya papayagan na gumala pagkatapos ng ginawa niya? Mahina akong sinabi ni Thomas, dahil nang ahas siyang gawin ito sa iyo, tiyak na gagawin niya rin ito sa iba. Ang isang kontrabida na tulad niya ay makakatanggap ng kanyang parusa sa madaling panahon. Umupo ka lang at manood. Daranasin niya ang mga kahihinatnan ng wala pang 3 araw. Nag-aalinlangan si Diana tungkol dito. Sige, uupo ako at manunood. Ito ay isang sariwa at malamig na araw. Nakahiga si Noel sa sofa sa klinik habang humihimas at nagbibilang ng pera. Parang baliw siyang kumita noong nakaraang linggo. Hindi niya alam na ganito pala kadaling kumita ng pera sa mga babae. Kung alam niya noon, mas maaga siyang naging beautician. Paano niya pinalampas ang ganitong pagkakataon sa negosyo bago ito? Kinamumuhian niya ang katotohanan na siya ay huli sa negsyo. Habang nagsasaya pa siya sa sariling mundo, may mga yabag na papunta sa klinik. Tila nanggaling ito sa isang pares ng mataas na takong. Siguradong babae iyon. Oras na para magtrabaho. Itinago agad ni Noel ang kanyang pera. Tumalon siya tulad ng isang ibon para sa isang berry habang siya ay naglalakad patungo sa pintuan, nakangiti sa lahat at sinabing, "Hello, maaari ba akong makatulong?" Inangat niya ang ulo niya at napansin niyang pamilyar ito. Wala itong iba kundi ang kanyang regular na customer si Georgia Diaz. Nako, si Miss Diaz. Bakit ka nandito ngayon? Ayon sa mga pagtatansya ni Noel, dapat mayroong kahit ilang araw pa bago lumabas ang mga side effect ni Georgia. Ang pamahid ay dapat na may bisa pa rin sa loob ng ilang araw. Bakit siya nandito nang wala sa oras? Ayon sa kalkulasyon ni Noel, dapat may ilang araw pa. Hindi kaya kasing epektibo ang pamahid. Tiningnan niyang mabuti ang mukha ni Georgia at wala siyang napansing issue tungkol dito. Biglang sinabi ni Georgia sa sandaling ito, hindi na kailangang tumingin pa. Ang mga side effect ay hindi pa nagpapakita. Ang isang pangungusap na iyon ay labis na natakot kay Noel kaya namutla ang kanyang mukha. Siya, alam. Umupo si Georgia, seryosong tumingin kay Noel, at sinabi sa malamig na tono, gumamit ka ng matapang na gamot para sugpuin ang lason sa mukha ko. Ngunit sa sandaling mawala ang epekto ng pamahid, ang lason ay muling magbabalik bilang ganti. Hindi lamang ang sakit ay hindi gumaling, ngunit ito ay naging mas malala. Noel, pinahirapan mo ako ng husto, kumita ka ba ng malaki sa paggawa nito? Nagsimulang manginig sa takot si Noel. Ngunit nagngangalit siya at nagtihis. Natatawang sabi niya, anong pinagsasabi mo Miss Diaz? Hindi ko maintindihan ang lahat. Baka nakarinig ka ng chismis tungkol sa akin. Mangyaring huwag maniwala dyan. Kabastusan. Napahampas si George sa mesa. How dare you deny it at this point? Sa sobrang takot ni Noel ay napaluhod siya sa sahig. Galit na sabi ni Georgia, sa tingin mo ba ikaw lang ang doktor sa mundong ito? Nagpasuri ako sa maraming autorisadong institusyong medikal at nakilala ko rin ang ilang mga doktor sa mundo. Nalantad agad ang mga pakulo mo. Hindi ka lang nagsinungaling sa akin, Noel. Ginamit mo rin ako para sa libreng advertisement at niloko ang halos 1,000 inosenteng babae. Nakagawa ka ng isang mabigat na krimen. Ang kulit mong isang doktor. Kung hindi kita turuan ng leksyon ngayon, hindi mo malalaman ang kahulugan ng tiwala. Pumunta ka rito at putulin mo ang kamay ng kumag na ito para sa akin. Hindi na siya papayagang manloko ng sinuman. Kabanata 1403. Napaiyak si Noel. Hindi niya akalain na si George na mukhang maamo at makatwiran ay magiging napakabisyo kapag pinilit ang kamay nito. Hindi talaga may lalapat ang common sense sa mga babae. Ang mga mukhang magiliw ay maaaring hindi mailarawan ng malupit kapag sila ay pinilit. Si George ay isa sa kanila. Agad namang lumapit ang dalawang matipunong lalaki. Ang isa sa kanila ay inipit ang ulo ni Noel sa mesa na pinipigilan ang kanyang mga galaw. Ang mga kamay niya ay nakaipit din sa mesa. Ang isa pang lalaki na may makakapal na braso ay lumapit na may dalang kahoy na palakol at itinaas ito ng mataas. Marami pang babae dyan bukod kay George na naskam ni Noel. Namilipit sila at nagmumura sa sakit. Lumapit ang mga babaeng iyon kay Noel na magpaganda. Ngunit sa pagtatapos ng araw, hindi lamang sila ay hindi nagpaganda, sa halip sila ay naging mas pangit na may matinding relapsing after effects. Paano nila matatanggap na ito na ang kanilang kapalaran sa buong buhay nila?
Habang nakita nila si Noel, ang Diablo, pinarurusahan. Wala ni isa man ang humingi ng awa para sa kanya, sa halip ay natuwa sila. Sabi ni George na may malamig na tingin, nakikita mo na ba, Noel? Wala ni isa sa dosenang taong naruroon ang humihingi ng awa para sa iyo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin nagkasala ka at nagalit silang lahat dito. At gusto nilang makita kang pinaparusahan. Putulin mo ang mga braso niya para sa akin, gusto kong makita kung paano pa niya mapahamak ang iba pagkatapos nito. Ang kanyang nasasakupan ay hindi ng ahas na suwian ang kanyang utos. Itinaas ng maskuladong lalaki ang palakol sa itaas ng kanyang ulo at handa ng putulin ang kanyang mga kamay. Napasigaw si Noel dahil sa desperasyon, Miss Diaz, mayroon akong paraan para ganap na magamot ang iyong mukha at mag-arantya na walang magiging epekto. Napailing si George sa sinabi niya. Sa totoo lang, gustong putulin ni George ang kanyang mga kamay dahil galit siya sa kanya. Bakit siya galit sa kanya? Ang pagiging scammed ay talagang hindi isang malaking bagay, kinasusuklaman niya ito dahil siya ang naging dahilan upang magmukhang mas pangit si George kaysa dati. May babae ba na kayang tiisin iyon? Bagamat alam niyang napakababa ng posibilidad na maging totoo ang desperadong iyak ni Noel, gusto pa rin niyang malaman kung may paraan ba siya upang mailigtas ang sarili. Hawakan mo. Tumingin si George kay Noel at sinabing, sabi mo kaya mong gamutin ang sakit sa mukha ko. Nababaliw na ang isip ni Noel habang malakas niyang sinabi, kaya ko, talagang kaya ko. Kailangan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para maniwala si George sa kanya, kung hindi man ay parang wala na ang mga kamay niya. Tiningnan siya ni George nang may pagdududa at sinabing, sa anong batayan ako dapat maniwala sa iyo? Ito ay napatunayan na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay basura at ikaw ay mas mababa kaysa sa scam. Paano maniniwala ang sino man sa iyong sinasabi? Napakahirap paniwalaan ka sa mga medikal na kasanayan na ipinakita mo hanggang ngayon. Pawis na pawis si Noel dahil sa takot. Huminga siya ng malalim at kinakabahang sinabi, ayokong maniwala ka sa akin, Miss Diaz. Kailangan mong maniwala sa ibang tao. Who? Direktor ng Sterling Technology, Thomas Mayo. Thomas, kumunat ang noo ni George dahil pamilyar sa pangalang iyon. Ang bagay sa pagitan ni na Thomas at Nicholas ay kumalat na parang apoy. Bilang isa sa tatlong pinakamalaking pamilya, ang pamilya Diaz, paanong hindi niya malalaman ang tungkol dito? Ngunit ang pamilya Diaz ay hindi lumahok sa mga naturang away. Si George mismo ay bihirang lumahok sa mga bagay na may kaugnayan sa kanyang pamilya o kumpanya. Kaya naman, mayroon lamang siyang ideya tungkol kay Thomas ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanya. Tanong niya, bakit mo binabanggit si Thomas? Baka kaya niyang gamutin ang sakit ko. Paulit-ulit na tumango si Noel. Tama iyan. Kabanata 1404. Natigilan si George ng ilang segundo bago siya sumigaw sa taas ng kanyang dibdib dahil sa galit, mukha ba akong 3 taong gulang na bata sa tingin mo? Paano magagamot ng isang direktor ng isang kumpanya ng teknolohiya ang mga sakit? Tinusubukan mo bang maghasik ng alitan sa pagitan namin ni Thomas para makatakas ka sa gitna ng kaguluhan? Namutla si Noel sa takot. Masigla niyang umiling at nagpaliwanag, may hindi pagkakaunawaan dito. Bagamat si Thomas ang direktor, siya rin ay isang doktor na may napakahusay na kasanayan sa medisina at the same time. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ang nagpagaling kay Mrs. Brock ay hindi ako kundi si Thomas. Gumamit si Thomas ng makajos na paraan ng acupuncture at pinagaling si Mrs. Brock sa kanyang sakit at ginawa siyang mas bata ng 10 taon. Oh, nagtanong si George dahil sa pagdududa, ikaw ba talaga? Sagot ni Noel, totoo. Kung may isang kasinungalingan sa sinabi ko, maaari mong putulin ang aking mga kamay anumang oras na gusto mo. Hindi siya maglalakas loob na magsinungaling dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kung tutuusin, kailangan lang ng simpleng pagsisiyasat para malaman ang katotohanan. Walang dahilan si Noel para magsinungaling. Pero, lalo lang nagalit si Georgia. She looked grim as she said, so, nagsinungaling ka sa akin noong una akong pumunta sa klinik mo. Hindi yun ang iyong tagumpay ngunit kinuha mo ang kredito para dito at nagsinungaling sa akin at niloko ang aking pera. Natahimik si Noel. Tama iyon. Ang lahat ay eksakto tulad ng sinabi ni Georgia. Tinuro ni Georgia si Noel at sinabing, mas masama ka pa sa basura. Kahit nagalit siya, lohikal pa rin niyang inisip ang mga bagay-bagay. Hindi siya nandito para parusahan si Noel. Nandito siya para pagalingin ang kanyang sakit at ibalik ang kanyang hitsura.
Mas mainam kung mapapagaling siya kay Thomas ng lubusan. Hindi lang siya ang nag-isip, ganoon din ang iniisip ng mga babae doon. Ang bawat tao ay malapit ng mawalan ng pag-asa at mawalan ng pag-asa dahil ang lahat ng kanilang mga mukha ay sinira ni Noel. Akala nila ay hindi na nila magagawang iangat ang kanilang mga mukha upang makilala ang sino man sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ngunit kahit papaano ay nabawi nila ang kumpiyansa pagkatapos nilang malaman na si Thomas ay napakahusay sa larangan ng medikal. Ang problema ay, ang mga babae dito ay walang anumang kapansin-pansing pagkakakilanlan. Kahit na si Thomas ay talagang napakahusay, hindi ito nangangahulugan na pagagalingan niya sila. Ngunit si Thomas ang nangungunang figure ng larangan ng teknolohiya, ang direktor ng Sterling Technology. Siya ba ay isang taong maaari mong makilala kung gusto mo? At sa init ng ulo ni Thomas, kung saan naglakas loob pa siyang labanan si Nicholas, mayroon bang anumang bagay na hindi niya nang ahas na gawin? Dahil doon sa isip niya, muli na namang napatingin si George kay Noel. Kung nagawa ng lalaking ito na ipagamot siya kay Thomas at siya rin, ay maaaring maging mas bata ng 10 taon tulad ni Mrs. Brock, hindi ba ang kasawian niya ay naging kanyang kapalaran? Isa itong blessing in disguise. Hindi niya naisip na bigyan ng isa pang pagkakataon si Noel. Kung nagawa niyang tanungin si Thomas, it would be for the best. Kung siya ay nabigo, hindi pa huli ang lahat upang putulin ang kanyang mga kamay. Isa siyang nobody without any background at wala siyang pag-asa na tumakas sa pamilya Diaz. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, sinabi ni George kay Noel, "Sige, magtitiwala ulit ako sa iyo at papayagan kitang pabyusan ang iyong sarili. Mananatili ako sa iyong klinika at dadalhin ka ng aking mga tauhan kay Thomas." Kung nagawa mong imbitahan si Thomas at si Thomas ay talagang napakahusay sa larangan ng medisina, na kayang gamutin ang sakit sa aking mukha, patatawarin kita minsan. Kakalimutan ko na ang awayan natin at kahit hindi ko hihilingin ang pera na niloko mo. Kung hindi mo maimbitahan si Thomas, o hindi ako mapagaling ni Thomas. Hey, sorry to say pero sa oras na iyon hahabin ko ang 2 paa mo gamit ang mga kamay mo. Napalunok ng laway si Noel. Tahimik siyang nanumpa na humingi ng tulong kay Thomas anuman ang mangyari. Kinailangan niyang magpakita ng personal para makiusap kay Thomas at pagalingin si Georgia. Panata 1405. Umupo si Thomas sa kanyang opisina sa Sterling Technology at inasikaso ang mga apurahang dokumento. Pinuksan ni Diana ang pinto at masayang tumakbo papasok. Ginoong Mayo, akala mo. Nagkaroon ng malaking problema si Noel Chrisman, ang kwek-kwek na doktor. Sabi niya, anong problema ang pinasok niya? Tanong ni Thomas na hindi nakataas ang ulo. Tuwang-tuwang sinabi ni Diana, he's really audacious. Hindi lang mga normal na tao na tulad namin ang niloko niya, naglakas loob pa siyang linlanggan ang kapatid ng Padre de Diaz, na bahagi ng isa sa 3 pinakamalaking pamilya. Pagkatapos niyang ma-expose, muntik nang maputol ang kamay niya. Huminto si Thomas sa pagsusulat at nagtanong, bakit mo sinabing malapit na? Nakangiting sabi ni Diana, kasi he revealed everything in the end, and he's kneeling in front of Sterling Technology. Nakikiusap siya sa iyo na tumulong sa paglutas ng problema para sa kanya. Ginoong Mayo, kung hindi mo siya tutulungan, ang kanyang mga kamay at binti ay puputulan ngayon. Hindi mo nakikita, pero nakaluhod siya sa harap ng kumpanya na puno ng luha ang mukha. Sa wakas ay alam na niya ang kasamaan ng lipunan. Pumalaklak si Thomas, bagamat medyo iba ang sitwasyon sa inaasahan niya, maganda pa rin ang kinalabasan. Sabi ni Diana, Mr. Mayo, I think you shouldn't bother with that quack. Dapat hayaan mo na lang siyang lumuhad dyan. Pagkatapos, masaya nating panoorin ang pagpuputol ng kanyang mga paa. Hindi na siya magkakaroon ng lakas ng loob na magsinungaling sa hinaharap. Ang isang normal na tao ay pipiliin na gawin iyon. Ngunit, si Thomas ay may sariling mga iniisip. Pansamantala kang magiging masaya sa paghihiganti, ngunit hindi ba mas mabuti kung mas marami tayong mapapakinabangan sa pangyayaring ito? Walang pakialam niyang sabi. Ginoong Mayo, may plano ka ba? Tanong ni Diana. Oo. Ano ito? Makikita mo mamaya. Nagpout si Diana. Palagi mo akong iniiwan na nakabitin at hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang kailangan kong gawin ng maaga. Palagi mong pinagtataka ang mga bagay-bagay. Nakakainis, alam mo ba? Thomas chuckled in resignation before he said, hayaan mo na lang siyang lumuhad sa entrance.
Ang isang tulad niya ay dapat lumuhad sandali para maramdaman niya kung gaano kawalang puso ang lipunan. Dapat ay wala siyang pag-asa bago natin siya bigyan ng pag-asa. Iyon lang ang tanging paraan para maalala niya ang lahat ng ito ng malinaw. Maaaring sabihin ng isang tao na masyadong tumpak na naiintindihan ni Thomas ang mentalidad ng tao. Kung tinulungan niya kaagad si Noel, makakalimutan ni Noel ang sakit pagkatapos niyang matanggap ang tulong at magpapatuloy muli sa pagkakamali. Kinailangan ni Thomas na mawalan ng pag-asa si Noel. Tanging ang mga nakaranas ng kawalan ng pag-asa ay ganap na muling ipanganak. Tulad ng nangyari, ipinagpatuloy ni Thomas ang paggawa sa kanyang mga dokumento na parang walang nangyari. Hinayaan na lang niyang lumuhad si Noel sa main entrance ng kumpanya. Lumipas ang 1 oras. Lumipas ang 2 oras. Makalipas ang 3 oras, nawalan ng pasensya ang mga nasasakupan ni Georgia. Akala nila ay hindi tutulungan ni Thomas si Noel, kaya kinaladkad nila si Noel patungo sa sasakyan. Handa silang ibalik siya at putulin ang kanyang mga paa. Desperado na si Noel. Hindi na siya makakabalik. Alam niya kung paano siya haantong sa sandaling bumalik siya. Kaya naman, baliw na nagpupumigla si Noel at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Hindi niya napigil ang umiyak. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay, kaya sinubukan niyang makatakas sa demonyo mula sa impyerno. Pero, paano lalabanan ni Noel ang mga matipunong kalaban? Siya ay kinaladkad sa sahig na parang isang maliit na sisiyo habang napuno ng malakas na kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Tapos na ang lahat. Mamamatay na siya. Sa sandaling iyon, tila madilim sa kanya ang kanyang buhay. Nang malapit na siyang sumuko at kaladkarin sa sasakyan ng mga matipunong lalaking iyon, bumukas ang isang bintana sa kanyang madilim na buhay at sumikat ang araw dito. Maghintay. Isang nakakabinging boses ang narinig. Nakilala agad ito ni Noel bilang boses ni Thomas. Nagsimulang magkatotoo ang kanyang pag-asa. Galit na sigaw ni Noel sa mga maskuladong lalaki. Ginoo, Mayo. Dumating si Mr. Mayo. Handa siyang iligtas ako. Pabayaan mo na ako ngayon. Nandito na si Mr. Mayo. Taos puso ang kanyang kaligayahan. Ang mga matipunong lalaki ay hindi rin ng ahas maging walang ingat. Nang tumalikod sila at lumingon, nakita talaga nila si Thomas na dahan-dahang papalapit kasama ang ilang tao. Mabilis silang pumunta, magalang na yumuko, at sinabing, "Magandang hapon, Ginoong Mayo." Inilagay ni Thomas ang 2 kamay sa likod at tumingin sa umiiyak na si Noel. He nonchalantly said, "Noel Chrisman, ginamit mo ang kontribusyon ko para kumita ng personal na kita. Tinaktan mo pa ang hindi mabilang na mga babae. Hindi magiging sayang kung mamatay ang isang masamang tao na tulad mo." Patuloy na umiiyak si Noel. "Ako ay humihingi ng paumanhin. Sorry talaga sa mga pagkakamali ko." Patuloy na sinabi ni Thomas, "Hindi kita dapat iligtas, ngunit pagkatapos ay naisip ko ito. Kahit naparusahan ka, ito ay wala. Ano ang magagawa ng mga inosenteng babaeng iyon na nagdurusa? Kung mapaparusahan ka, magkakaroon ba talaga ito ng magandang epekto sa lipunan? I don't think so. So, I've decided to save you, but I will not just save you in vain. Noel Chrisman, kailangan mong ipangako sa akin ang 3 bagay. Kung hindi, hindi kita ililigtas. 3 bagay. Sa sitwasyong iyon, kailangan itong tanggapin ni Noel kahit na may 300 kondisyon. Panay ang tango niya. Gagawin ko ang gusto mo. Kabanata 1406. Huwag kang magmadaling mangako sa akin. Pakinggan mo muna ang kondisyon ko. Una, gusto kong ibalik mo ang lahat ng perang natanggap mo mula sa lahat ng mga babaeng sinaktan mo. Mabilis na sumang-ayon si Noel. Hindi ito isang nakakatawang bagay. Bukod pa dito, hindi na niya kailangang magbayad ng malaking bahagi kay Georgia at pumayag naman si Georgia sa kasunduan na ito. Pangalawa, gusto kong bigyan mo ng libreng consultation ang 10 pasyente araw-araw sa susunod na taon. Kung hindi mo maabot ang daily count ng mga pasyente, kakailanganin mong idagdag ito sa kota sa susunod na araw. Ano? Magbigay ng libreng consultation sa 10 tao araw-araw. Napalunok si Noel habang iniisip niya na kakaiba ang kondisyon na ito. Ito ay hindi lamang nag-aaksaya ng kanyang oras at lakas, ngunit sinasayang niya nito ang kanyang pera. Sa kabila nito, kailangan niyang gawin iyon. Dalin lang niya ang mga tao sa contribution ni Thomas, kaya hindi masyadong seryoso ang parusa na ito. Pumayag siya sa kondisyon.
Pangatlo, tiningnan ni Thomas si Noel bago niya binato ang isang name card. Ito ang name card ko. Pwede mong kunin ang name card na ito at pumunta sa sinumang sikat na doktor sa Central City para matuto ng ilang medical skills mula sa kanila. Gusto kong pagbutihin mo ang iyong mga medical skills hanggat maaari. Huwag kang patuloy na gumala at sirain ang reputasyon ng mga doktor. Napatingin si Noel sa name card sa lupa at hindi niya napigil ang umiyak muli. Hindi siya umiiyak dahil sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa pagkakataong ito. Naiiyak siya dahil nakaramdam siya ng pagkaantig at init sa kanyang puso. Hindi tinapos ni Thomas ang kanyang career. Pinuksan niya ang isang pinto para sa kanya. Hanggat magiging masipag si Noel sa kanyang profesional na relasyon kay Thomas, ang kanyang mga medical skills ay magiging mahusay. Bukod pa dito, pwede pa siyang kumita ng maraming pera at maging matagumpay. Meron pa rin pag-asa ang buhay niya. Ganyan ang mga tao. Maaari mong parusahan ang isang tao, pero pwede pa rin na hindi mo pilitin ang taong iyon sa isang dead end, maliban na lang kung gusto mong sirain at patayin siya. Kung ayaw mong may mamatay, mag-iiwan ka sa kanya ng pag-asa. Hanggat may pag-asa, hindi magpapakamatay ang taong iyon. Hindi susuko ang mga tao sa kanilang sarili at hindi rin maghihiganti sa lipunan. Ang unang dalawang kahilingan mula kay Thomas ay ang parusahan si Noel, ngunit ang huling kondisyon ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling makapagsimula. Sa katunayan, tinutulungan din ni Thomas si Noel sa pangalawang kondisyon ng pagbibigay ng libreng consultation. Kung talagang magagawa ni Noel ang kanyang makakaya at magbibigay siya ng libreng consultation sa 10 pasyente araw-araw sa susunod na taon. Kahit papaano ay may iligtas niya ang kanyang reputasyon. Sa oras na iyon, magiging matagumpay ang kanyang buhay kapag nag-enhance ang kanyang medical skills. Naunawaan iyon ni Noel, kaya nakaramdam siya ng pasasalamat kay Thomas. Hindi lamang iniligtas ni Thomas ang kanyang buhay sa panahong ito, ngunit nilayo rin siya ni Thomas pabalik sa maling landas. Napakaswerte niya talaga na nagkaroon siya ng ganitong benefactor sa buhay niya. Kung ibang tao lang si Thomas, malamang panunuorin niya lang si Noel na mamatay nang walang pakialam sa mangyayari sa buhay niya. Walang tigil ang pag-iyak ni Noel. Mula sa sandaling iyon, hindi magkakaroon ng karumal-dumal na doktor na magiging sakam sa mundong ito, sa halip ay magkakaroon ng isa pang magaling na doktor na talagang nagtrabaho ng husto. Iyon ang epektong gustong makamit ni Thomas. Kung maitatama niya si Noel, mas maraming tao ang maaaring gamutin. Kahuli, sinabi ni Thomas sa mga maskuladong lalaki, may gagawin pa ako ngayon, kaya hindi ako sasama sa inyo. Bumalik muna kayo at sabihin kay Miss Diaz na hihintayin ko siya sa Red Society Pharmacy bandang 10 AM bukas para gamutin siya. Mabilis na nagpasalamat ang mga maskuladong lalaki kay Thomas. Tinaway naman ni Thomas ang kanyang kamay bago siya tumalikod at pumasok muli sa kumpanya kasama ang kanyang mga tauhan. Napatingin ang mga matipunong lalaki kay Noel na nakaluhod sa lupa at sinabi nila, ang swerte mo talaga. Hindi ka lang iniligtas ni Mr. Mayo, binigyan ka pa niya ng magandang kinabukasan. Wow, kailangan talagang magpasalamat sa kanya. Paulit-ulit naman na tumango si Noel. Sa tuwing tinutulungan siya ng mga tao, ibinabalik niya ito sa taong iyon at ibibigay niya ito kay Thomas pagkatapos niya maging mabuti kay Noel. Ang binhi ng kabaitan ay naitanim sa puso ni Noel at balang araw gagawin niya ang lahat para mabayaran si Thomas. Sa loob ng kumpanya, bumalik si Thomas sa kanyang opisina, naupo at nagtrabaho sa mga dokumento. Ilang sandali pa ay lumapit si Diana at sinabing, Mr. Mayo, parang nagsisimula na talaga akong humanga sa'yo. Ang 3 kondisyon na binigay mo kay Noel ay hindi lamang parusa sa kanya, pero pinagbuti mo pa siya. Gagawin niya ang lahat para maging mabait sa mga tao, at napakalaki ng kontribusyon mo sa kanyang buhay. Umiti lang si Thomas ngunit nanatiling tahimik. Pero, may hindi ako maintindihan. Bakit hindi mo pinuntahan si George ngayon? Hindi ba kaya mo siyang gamutin gamit ang iyong medical skills? Dagdag ni Diana. Nakatuon lamang si Thomas sa mga dokumento habang siya ay sumasagot, totoo na madali ko siyang magagamot pero gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para makamit ang isa pang layunin. Anong layunin? Ito ay isang sikreto. Sikreto na naman. Pagod na si Diana sa mga sikreto. Nakakainis talaga tuwing sasabihin mo ang salitang sikreto. Kahit papaano ay kailangan mong sabihin sa akin sa pagkakataong ito para hindi na kita abalahin pa. Tumigil si Thomas sa pagsusulat at tumawa. Sumagot si Thomas, okay, ngayon ko lang ito sasabihin.
Ang reconstruction ng Red Society Pharmacy ay tapos na at ito ay muling magbubukas-bukas. Nag-aalala ako na naapektuhan ang reputasyon nito dahil matagal na itong sinara dahil sa mga nangyaring kaguluhan. Wala talaga akong idea kung pinagkakatiwalaan pa rin ng mga tao ang Red Society Pharmacy o hindi. Tumanggo si Diana sa kanya, so yun ang dahilan kung bakit sinabihan ko si George na kitain ako doon bukas. Kung gagamutin ko siya sa Red Society Pharmacy, ito ay katumbas ng pag-advertise sa lugar. Ang mga tao ay magkakaroon muli ng tiwala sa Red Society Pharmacy, at ang pamilyang Nolan ay hindi magkakaroon ng sama ng loob, maingat na sinabi ni Thomas. Matapos pakinggan ni Diana si Thomas, seryoso siyang tumitig dito kaya nahumaling siya. Palagi bang inilagay ng lalaking ito ang kanyang sarili sa kalagayan ng ibang tao at iniisip ang kanilang sitwasyon? Totoo na siya ay isang mabuting tao. Kabanata 1407. Dumating si Thomas sa Red Society Pharmacy ng maaga kinabukasan. Ngayon ang araw na natapos ang reconstruction ng Red Society Pharmacy. Ang isang mataas na bilang ng mga basket ng bulaklak ang makikita sa entrance. Nagpakita pa ng maraming paputok ang pamilyang Nolan para ipagdiwang ang muling pagtatayo ng kanilang botika. Masasabi na ang pharmacy ay naging luxurious matapos ng reconstruction nito. Sa pagkakataong ito, muling itinayo ni Birch ang isang bagong pharmacy batay sa kanyang sariling mga kaisipan. Napanatili niya ang essence ng kanyang mga ninuno habang nagdagdag siya ng maraming sarili niyang mga makabagong konsepto. Ang sinaunang Centennial style ay hindi nagbago pero ay nakahalo ng modernization dito. Nakakahanga. Naniniwala si Birch na ang bagong Red Society Pharmacy ay makakatulong sa kanila na maging mas tanyag sa lahat. Pero, may isang problema ang kailangang malutas kaagad. Iyon ay ang tiwala ng mga pasyente. Matagal nang isinara ang kanilang negosyo kaya hindi sigurado kung gaano kahalaga pa rin ang Centennial Pharmacy sa puso ng mga tao. At least, hindi ito ang layunin nila sa grand opening. Mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaasahan natin. Parang, walang gustong bumisita sa lugar natin, malungkot na sinabi ni Jacob. Sumagot naman sa kanya si Birch, syempre. Karamihan sa mga tao ay mas handang magtiwala sa mga grade A na ospital at ang isang Centennial brand na tulad natin ay umaasa sa mga kasalukuyang customer. Ang negosyo natin ay sarado ng napakatagal kaya nawala ang ating mga kasalukuyang customer. Naturally, mahirap para sa atin na ipagpatuloy ito. Gumastos sila ng maraming pera sa reconstruction. Kailangan ba nilang mamuhay sa kahirapan? Saktong may human-ong sasakyan sa harap ng botika. Umaba si Thomas sa sasakyan bago siya pumasok sa loob. Kasunod nito ay yumuko siya at sinabing, Mr. Nolan, congratulations. Tumawa si Birch at yumuko sa kanya. Pagkatapos nito ay sinabi ni Thomas, Mr. Nolan, napakagandang araw ngayon. Bakit parang matamlay ang itsura mo? May na-encounter ka bang problema? Pagkatapos ay sinabi ni Birch kay Thomas ang mga problemang naranasan niya. Matapos siyang pakinggan ni Thomas, biglang tumawa ang lalaki at sinabing, Mr. Nolan, huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang isipin ang maliit na bagay na tulad nito. Ngayon, nandito ako para tulungan kang lutisin ang trust crisis. Tuwang-tuwa si Birch nang marinig iyon, kaya mabilis siyang nagtanong, paano mo ito lulutasin? Kumaway si Thomas bago siya kumuha ng listahan ng Race 8 at sinabing, maghanda ng ilang gamot na nasa listahang ito. Gawin mo ito ngayon din. Sige. Mabilis na inihanda ni Birch ang gamot ayon sa Race 8 na ibinigay ni Thomas. Halos kalahating oras siyang nagtrabaho ng walang tigil dahil ang dami ng gamot na hiniling ni Thomas ay sobra-sobra. Hindi rin alam ni Birch kung bakit gusto ni Thomas ng maraming gamot. Hindi rin niya naiintindihan kung anong sakit ang kayang gamutin ng mga gamot na ito. Gayunpaman, hindi nag-aksaya ng oras si Birch na magtanong ng walang kaparirikon kahit na hindi niya ito naiintindihan. Buo ang tiwala niya kay Thomas. Gustuhin man ni Thomas na mamatay siya kaagad, wala siyang nakikitang problema dito, kaya masasabi niya na isa itong maliit na bagay lamang. Pagkatapos nito ay inihanda niya ang lahat ng gamot at maraming dalaga ang sunod-sunod na pumunta sa botika. Lahat sila ay nakamaskara na parang natatakot sila na makita ng iba ang kanilang mga mukha. Nandoon ang mga babaeng ito dahil naakit sila sa katanyagan ni Thomas. Matapos makabalik si Noel at ikwento kay Georgia ang pangyayari kahapon, naging interesado rin ang mga babaeng ito kay Thomas. Iyon ang dahilan kung bakit pumunta sila at tiningnan ang sitwasyon ng maaga.
Kung talagang mapagaling ni Thomas si George, baka may tsansa na mapagaling rin sila. Walang may gusto na magmukhang pangit palagi. Maya-maya pa ay may human tong luxurious car sa harap ng batika. Pagbukas ng pinto ay naunang itinulak palabas ng sasakyan si Noel. Natigilan siya at muntik ng matamba sa lupa. Pagkatapos, lumabas din ang ilang maskuladong lalaki. Sa huli, lumabas sa kotse ang isang babae na mukhang noble at matikas. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Georgia. Kabanata 1408. Sumulyap si Thomas at mahinang ngumiti habang sinasabi, galing. Dumating siya sa oras. Pagkatapos ay sinabi niya kay Birch, Mr. Nolan, ang pagkakataong ay promote at pagbutihin ang reputasyon ng Red Society Pharmacy. Mangyaring maghanda ngayon. Sige. Sa oras na ito, pumasok si Georgia at agad na nakilala si Thomas. Lumapit siya, mahinang ngumiti, at sinabing, ikaw si Mr. Mayo, di ba? Tumango si Thomas. Miss Diaz, alam ko ang pakay mo sa pagpunta dito ngayon. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa pag-uusap at magsimula kaagad. Natuwa si George nang marinig iyon. Habang papunta doon, talagang nag-aalala siya kung hihilingin si Thomas ng anumang kakaiba sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinagamot lang siya ni Thomas pagkatapos nilang magkita. Ang kanyang integridad ay hindi maitikaila. Jacob. Agad namang nagdala si Jacob ng upuan at pinaupo sina Georgia at Thomas. Tapos, may hawak siyang medicine box gamit ang dalawang kamay habang diretsong tumayo sa tabi ni Thomas. Tinuri muna ni Thomas si Georgia. Matapos niyang kumpirmahin na walang problema, inilabas niya ang Asclepius needles at sinimulan ang paggamot ng acupuncture sa kanyang braso. Ang paggamot ay nakumpleto pagkatapos ng ilang sandali. Ginoong Nolan, handa na ba? Sigaw ulit ni Thomas. Oo. Lumabas si Birch na may dalang isang kahon ng pamahid. Hinalo ang ointment ayon sa reseta na ibinigay ni Thomas kanina. Maingat na nilagyan ni Thomas ng ointment ang mukha ni Georgia. Pagkatapos ng lahat ng hakbang, sinabi niya, kailangan lang nating maghintay ng 10 minuto. Pagkatapos, nanatiling tahimik ang lahat habang matiyagang naghihintay ng 10 minuto. Kinabahan si Georgia. Kung hindi siya tumugon sa paggamot pagkatapos ng 10 minuto, ang kanyang mukha ay maituturing na ganap na sira at hindi na siya gagaling. Nag-aalala rin ang mga babaeng iyon sa labas. Kung hindi rin sila mapagaling ni Thomas, mas hindi mapagkakatiwalaan ng ibang mga doktor. Natural, ang taong higit na nag-aalala ay si Noel pa rin. Natatakot siyang mabaygo si Thomas dahil ang ibig sabihin noon ay puputulan ng kanyang mga paa. Sa madaling salita, lahat ng naroon ay may parehong kaisipan, umaasa silang magtatagumpay si Thomas. Ang 10 minuto ay nagparamdam sa kanila na para silang naghintay ng isang siglo. Kawakas, nang tumunog ang orasan, ang oras ng 10 minuto ay tapos na. Lumapit si Jacob na may dalang isang kaldero ng maligamgam na tubig bago niya ito inilagay sa mesa sa tabi ni Georgia. Miss Diaz, pakihugasan mo yung mukha mo, sabi ni Thomas. Huminga ng malalim si Georgia bago niya hinugasan ang ointment sa kanyang mukha gamit ang maligamgam na tubig. Nang hinuhugasan niya ang kanyang mukha, kitang-kita niya ang isang malaking halaga ng itim na likido na umaagos sa mainit na tubig. Pagkatapos niyang hugasan ang kanyang mukha, ang buong kaldero ng tubig ay itim na kulay na parang may bahid ng tinta. Natapos na ni Georgia ang paghuhugas ng mukha at natakot siya. Nakabawi ba ang mukha niya? Maayos pa ba ang balat ng mukha niya? Umiral pa ba ang mga pimples? Sa pagkakataong ito, inabot sa kanya ni Jacob ang isang salamin. Miss Diaz, pakisuri ang epekto. Kinuha ni Georgia ang salamin, kinalma ang sarili, at tiningnan ang kanyang refleksyon. Nakita niya na ang babae sa salamin ay napakakinis at makinis na balat sa mukha. Ang kanyang balat ay kasing kinis at pinong parang isang malambot na itlog. Ang kanyang mukha ay hindi katulad ng mukha ng isang babae na halos 50 taong gulang na. Nawala na rin lahat ng pimples niya. Tuwang-tuwa si Georgia. Oo. Ginawa talaga ito ni Thomas. Ang kanyang mukha ay naging mas kabataan at napakarilag. Kabanata 1409. Nag-thumbs up si George kay Thomas at masayang sinabi, Mr. Mayo, talagang outstanding ang iyong medical skills. Nagagawa mo talaga akong magpabata. Ito ay napaka-magical. Nilinis ni Thomas ang mga pilak na karayom habang sinabi niya, napaka-flattering yan. Miss Diaz, mangyaring huwag masyadong kalugod-lugod.
Hindi magic ang medical skills ko, kaya imposibleng pabating ka. Pansamantala lang itong mukhang kabataan. Makalipas ang ilang araw, muling magsisimulang magpakita ang mga wrinkles at spots sa iyong mukha. Hindi natin kayang makipagkompetensya sa oras, kaya dapat mentally prepared ka. Umalaklak si Georgia. Napakahusay na naaabot mo ito. Mas magaling ka pa rin sa isang sinungaling. Habang sinasabi niya iyon ay sinadya niyang titigan si Noel sa gilid. Nanginginig sa takot si Noel. Sa kabutihang palad, nagtagumpay si Thomas. Kung siya ay nabigo, Noel dared hindi isipin ang kahihinatnan. Patuloy na sinabi ni Georgia, Noel Chrisman, ayon sa kasunduan natin, kung gamutin ako ni Ginoong Mayo, hindi kita papanagutin. Pero mas mabuting isaisip mo ito kung maglakas loob kang gamitin ang kontribusyon ni Ginoong Mayo para manlinlang muli ng mga tao, hindi ito magiging kasing dali ng putulin ang iyong mga paa. Pagdating ng panahon, papatayin kita. Napalunok si Noel at patuloy na tumango. Hindi na ako mangangahas na gawin iyon muli. I bet hindi mo rin gagawin. Agad nang umiti si Georgia at sinabi kay Thomas, Mr. Mayo, pinagaling mo na ako. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Mangyaring pangalanan ang iyong presyo. Ibibigay ko sa iyo ang halagang gusto mo. Kumaway si Thomas. Tinulungan kita hindi dahil gusto ko ng pera sa iyo. Miss Diaz, pwede ka nang umalis. Ayaw niya ng pera pagkatapos niyang tulungan siya. Umiral pa ba ang ganitong mabuting tao sa mundong ito? Habang tumatagal ang tingin ni George kay Thomas, mas nagustuhan niya ito. Ang binatang ito ay hindi lamang may mahusay na mga kasanayan sa medikal, ang kanyang karakter ay namumukod tangi din. Hindi siya pwedeng umalis ng ganoon lang. Siya ay isang napakapatas na tao. Kung siya ay may sama ng loob, siya ay ayusin ang score. Kung nakatanggap siya ng kabaitan, gagantihan din niya ito. Sa huli, tinitigan ni Georgia ang kahon ng ointment at tinanong niya, Mr. Mayo, anong ointment? Ito ang ointment na espesyal kong ginawa. Kaya nitong sumipsip ng dumi sa iyong mukha. Kapag hinugasan mo ito ng maligamgam na tubig, magiging mas makinis ang iyong mukha. Ito ay hindi isang hindi kapani-pani walang pamahid. Normal ointment lang yan na mas makakalinas ng mukha mo. Mas malinis ang mukha niya. At iyon ay normal. Wow! Parang normal lang, pero hindi talaga. Dapat malaman ng isang tao na ang hindi mabilang na mga batang babae ay naglalagay ng maraming pagsisikap araw-araw upang ang kanilang mga mukha ay magmukhang mas makinis. Ang pamahid na inireseta ni Thomas ay madaling makatulong na gawing mas malinis ang mga mukha ng mga batang babae. Hanggat hinuhugasan nila ang kanilang mga mukha gamit ang pamahid na ito, marahil ay hindi na nila kailangang maglagay ng make-up. Kahit nakahubad sila, makinis ang mukha nila. Ang gayong magandang bagay ay higit na nakaakit ng mga babae. Kaya naman, nagtanong si Georgia, maaari ko bang malaman kung may pangalan ang pamahid na ito? Umiling si Thomas. Hindi, pansamantala kung pinaghalo ang mga sangkap. I prepared it to treat you this time, kaya wala itong pangalan. Nag-isip sandali si Georgia bago niya sinabi, bakit hindi mo ito pangalanan ng beauty cream? Isang cream na kayang gawing mas maganda at malambot ang mga mukha. Umalaklak si Thomas. Oo naman, maganda ang pangalan na ito. Ano ang ibig sabihin ng pagtawag dito ng pangalan? Sabi ni Georgia, sobrang meaningful. Mr. Mayo, payag akong sumali ang beauty cream na ito sa V-Series skincare products ng pamilya Diaz. Gagawin at ibebenta namin ito sa malaking sukat at bibigyan kita ng 70% ng mga kita. Oh, sandaling natigilan si Thomas. Wala pa rin siyang ideya tungkol dito. Yung mga babae sa labas naging baliw. Ang pamilya Diaz ay may palayaw sa Central City na House of Women. Kumita sila ng pera lalo na sa mga babae. Espesyal na idinisenyo para sa mga kababaihan ang kanilang mga produkto sa pangangalaga sa balat. Produktong pampaganda at mga luxury goods. Tila ang negosyo ng pamilya na higit na nakakaunawa sa mga kababaihan. Napakahusay ng kanilang mga diskarte na kahit ang pamilya Martin at ang pamilya Gomez ay hindi nila kayang lampasan. Sa lahat ng mga taon na ito, gusto ng pamilya Martin at pamilya Gomez na talunin ang pamilya Diaz at kunin ang merkado mula sa kanila. Gayunpaman, talo sila sa bawat oras dahil hindi talaga sila makagawa ng isang produkto na kabaliwan ng mga kababaihan. Ang pamilya Diaz ang higit na naiintindihan ng mga kababaihan. Sa makatuwid, ang mga produkto ng skincare ng pamilya Diaz ay in demand.
Hindi lamang sa Central City, ngunit ang kanilang mga produkto ay pinakamabente rin sa buong mundo. Ang pinakamakapangyarihang mga produkto ay sa V-Series. Ang seryeng ito ay ang pangunahing serye ng mga produktong skincare ng pamilya Diaz. Ito ay may pinakamahusay na kalidad at epekto, at ang presyo nito ay ang pinakamataas din. Maraming kababaihan ang hindi nang hinayang nag-oman ang kanilang sarili upang makatipid para makakuha ng mga produkto ng pangangalaga sa balat ng pamilya Diaz na V-Series. Ang bawat produkto ng V-Series ay ang pinakamahusay na nagbebenta. Kung may daragdag ang isang produkto sa seryeng ito, dalawang salita ang ibig sabihin nito. Kumikita ng malaki. Isinama ni Georgia ang beauty cream sa V-Series para bayaran ang kabaitan ni Thomas at masyadong matapang ang hakbang. Gayunpaman, talagang nananampalataya si Georgia sa pamahid ni Thomas. Siya ay may isang napakatumpak na paghatol. Alam niyang mabebenta ang pamahid na ito sa palengke. Sa ilalim ng premise na ito, handa siyang ibigay ang 70% ng kita kay Thomas. Kaya, masasabi ng isang tao na si Thomas ay kikita ng malaki. Sabi ni Georgia, "Lastly, may request ako. Ginoong Mayo, maaari mo bang bigyan ako ng formula para sa beauty cream? Kailangan ko itong i-produce at ipamahagi sa malawakang sukat. Please rest assured, ingatan ko itong mabuti. Hindi ko hahayaang makita ito ng iba at mag-a-apply din ako ng patent para sa iyo. Kailangan ba iyon?" Kabanata 1410. Casual na iniabot ni Thomas ang formula kay Georgia. Sa kanyang opinyon, random lang niyang ginawa ang formula kaya hindi ito big deal. Para sa Georgia, gayunpaman, ito ay isang bagay na mas mahal kaysa sa ginto. Itinago niya ang formula sa isang safe box sa harap ng lahat. Mula sa araw na iyon, may isa pang produkto sa V-Series na mga produkto ng skincare ng pamilya Diaz, ang beauty cream. Mayayanig ang industriya. Walang pakialam si Thomas sa bagay na iyon. Naglakad siya papunta sa entrance at kinausap ang mga babaeng may excited na tingin sa kanilang mga mata. "May good news ako sa inyong lahat. Ngayon, muling nagbubukas ang Red Society Pharmacy para sa negosyo kaya walang bayad ang lahat. Ibibigay ang mga paggamot para sa lahat ng iyong karamdaman ngayon. Makaka-recover kayong lahat gaya ni Miss Diaz, or you can even look younger and prettier." Nang marinig ng lahat ng mga babae ang balita, sila ay naging baliw na nasasabik. Nag-alala sila na hindi sila pretuhin ni Thomas. Kung tutusin, wala silang marangal na katayuan tulad ni Georgia. Nang marinig nila ang sinabi ni Thomas, tuwang-tuwa sila na parang lark. Masayang-masaya rin sina Noel at Birch sa batika. Masaya si Noel na sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na linisin ang kanyang kasalanan, habang si Birch ay masaya na ang katanyagan ng Red Society Pharmacy ay mapapalakas. Kung kaya nilang pagalingin ang napakaraming pasyente, mahirap maging sikat. Kasunod ng ayos ni Thomas, pumila ng maayos ang mga babae at isa-isa silang nagamot sa kanya. Ang pamilya Nolan ay sobrang abala din. Hindi pipi si Georgia, kaya nasabi niya ang intensyon ni Thomas. Sa makatuwid, hiniling niya sa kanyang mga tao na kumuha ng ilang mga mamamahayag doon upang gumawa ng coverage at mag-shoot. Agad na sumikat ang Red Society Pharmacy. Ang isang siglong gulang na parmasya ay nagbalik bilang hari. Matapos ang mga babaeng iyon ay pagalingin ni Thomas, sila ay labis na naantig. Tinubukan din nilang tumulong sa pagsulong ng batika. Ang Red Society Pharmacy ay lalong sumikat at sila ay naging masikat kaysa dati sa loob lamang ng isang araw. Ang inaalala ni Birch ay madaling nalutas ni Thomas. Sa paglubog ng araw, sa wakas ay napagaling ni Thomas ang huling pasyente. Sa wakas natapos na ang kanyang misyon ngayon. Kahit na gumamit sila ng maraming mamahaling gamot at dumanas ng bahagyang malaking pagkawala sa unang araw, nakakuha sila ng katanyagan ngayon, kaya sulit ito. Maaari nilang kunin ito bilang isang patalastas. Labis na naantig si Birch nang sabihin niya, "Mr. Mayo, tinulungan mo na naman kami. Hindi ko talaga alam kung paano kita dapat pasalamatan." Umalaklak si Thomas. "Ginoong Nolan, ikaw at ako ay napakalapit na. Hindi mo kailangang maging magalang. Estudyante ko si Jacob kaya dapat din kitang tulungan. Kung pipilitin mong magpasalamat sa akin, kailangan ko talagang bigyan mo ako ng pabor." Pakisabi, Mr. Mayo. Kumaway si Thomas kay Noel, senyales na lumakad na siya. "Ginoong Nolan, lahat ng mga pasyenteng ito ngayon ay talagang nasaktan sa kasakiman ni Noel." Napangisi si Birch. Bumaba ang tingin niya kay Noel. "Alam ko.
Dagdag pa ni Thomas, pero medyo malakas ang medical background niya and he really regrets his actions. Kaya, sana ay matanggap mo siya bilang iyong estudyante at hayaan siyang tumulong sa Red Society Pharmacy. Ha! Nagulat sina Birch at Noel. Tumingin si Birch kay Noel bago siya sumulyap kay Thomas. Tumanggaw siya at sinabing, dahil nagawa mo ang kahilingang ito, hindi na kita tatanggihan, Mr. Mayo. Noel, tatanggapin kita bilang estudyante at hahayaan kitang manatili dito. Pero, hindi ka na dapat mag-misbehave ulit. Naiintindihan mo ba? Agad namang lumuhad si Noel at nagpasalamat kay Birch. Pakikinggan ko ang iyong payo. Masyado talaga siyang nabalisa. Alam niyang nag-iisip talaga si Thomas sa kanya. Kung ang isang kagalang-galang at moral na doktor tulad ni Birch ang kanyang guro, magiging mas madali para sa kanya na paunlarin muli ang kanyang karera. Hanggat ginawa niya ang sinabi ni Thomas. Tulad ng pagbibigay ng libreng konsultasyon sa ibang tao araw-araw at pagsusumikap sa pag-aaral ng ilang mga medikal na kasanayan, ang kanyang hinaharap ay magiging maliwanag. Sabi ni Thomas, sige, tapos na ang misyon ko ngayon at pagod na rin ako. Aalis na ako. Gusto ng lahat na hindi muna paalisan siya, ngunit hindi nila pinigilan si Thomas. Diretso siyang lumabas at sumakay sa kotse. Agad siyang bumalik sa Sterling Technology mula sa Red Society Pharmacy. Pagod na pagod talaga si Thomas ngayon. Naisip niya noong una na makakain na siya, maligo at matulog pagkabalik niya. Sino ang makakaalam na sa sandaling bumalik siya sa opisina, si Diana ay sabik na tatakbo sa loob at sasabihing, Mr. Mayo, may VIP dito. VIP. Napatingin si Thomas sa kanyang relo. Halos 7 PM na at madilim na ang langit. Anong uri ng VIP ang pipiliin na bisitahin siya sa oras na ito nang hindi man lang ipinapalam sa kanya? Ito ay talagang bihira. Sino ito? Curious na tanong ni Thomas. Si Samantha Brock, kilala rin bilang Mrs. Martin. Excited na sabi ni Diana. Alam ng lahat na si Samantha ang babaeng mananakop sa Central City at ang tunay na utak sa likod ng pamilya Martin. Ang kanyang kinaroroonan ay palaging nababalot ng misteryo at hindi siya nagmamalasakit sa sinuman. Hindi mabilang ng mga babae ang tinatrato siya bilang kanilang idolo. Sa hindi inaasahan, talagang nagkusa si Samantha na bisitahin ang Sterling Technology lalo na sa ganoong oras. Si Thomas ay hindi rin kapani-paniwalang mausisa. Bakit nandito si Samantha ng ganitong oras?